Paano ba mag-umpisa sa pagpapagawa ng bahay? Karamihan sa mga tao, alam na ang unang step ay gumawa ng architect. Pero wala silang ideya kung paano ba ang proseso nito. Ito ay isang step by step na ginagawa ko sa mga kliyente ko para ready na sa house blessing, komportableng pagtira na may sense of belonging. Una, kailangan munang maglikom ng impormasyon, magbigay ng solusyon, at i-finalize lahat ng yon. So kung tulad ka ng maraming tao, marahil iniisip mo, okay, ayos. Pero paano ba yon? Bibigyan ko kayo ng bird's eye view sa regular service ko bilang arkitekto sa bidyong to. Ganito yon. Pagkatapos nyo akong ireto sa mga kaibigan, kapamilya nyo, dahil satisfied na satisfied kayo sa serbisyo ko, siyempre, kinuha muna natin ng occupancy permit yung bahay nyo. Yun ang requirements para makapaglinya tayo ng kuryente at tubig tulad ng Nawasa at ng Meralco nung tinurnover o binigay ko na ang susi ng bahay nyo. So bago yon, nag-construction muna tayo. Siyempre, pinrovide ko lahat ng materials, labor, tools, equipment at supervision. Kumbaga, kinontrata ko sa'yo. So bago ko kinontrata o ginaranti sa'yo yung construction ng bahay mo, kinuha muna natin ang building permit. Bago yon, pinagawa, pinag-usapan, pinirmahan at sinelyuhan ko muna ng mga kalyansa kong professional ang mga requirements ng building permit tulad ng drawings and details ng architectural, structural, plumbing and sanitary, electrical, mechanical kung kailangan, bill of materials, specification, structural analysis kung 2-story pataas, analysis ng kuryente kung kailangan, kasama na rin yung mismong kontrata natin. Bago yon, nag-feedback ka muna sa development ng design na may floor plan o planong may sukat at detalye, perspective renderings o visualization kung anong itsura, ang mga materyales na gagamitin, at ang malamang na project construction investment kung magkano. Yung dinevelop kong design na yon, na present ko sa'yo, based din sa feedback mo, kung may gusto, kailangan kang idagdag, alisin, baguhin, i-improve, na kahit ano, sa preliminary o schematic design na present ko sa'yo. So ano ba yung preliminary o schematic design? Yun yung drafting, sketch at analysis na in-explain ko sa'yo, kung saan nakalagay yung mga movement o pagkakaugnay ng mga space at ano ang epekto ng layout na may malamang na project investment construction din kung magkano. Lahat ng yun, syempre sumusunod sa mga batas sa Pilipinas sa pagpapatayo ng bahay tulad ng National Building Code, Accessibility Law, Socialized and Economic Housing, Fire Code of the Philippines, Development and Condo Buyers Law, at iba pang batas na kailangan sa project. Bago ko naman ginawa yung schematic design na yon, binisita ko muna yung site para obserbahan yung posisyon ng araw, posisyon ng mga hangin, posisyon ng ingay, mga puno't halaman, klase ng lupa, tabi o kapitbahay na lote, view sa site sa kahit anong anggulo ng daan, kung may katabingan yung tubig at gubat, kasaysayan ng lote at iba pa. Inaalam ko rin lahat, broad man o specific na bagay, tulad ng anong mga gusto at di mo gusto sa pagpapagawa ng bahay, ano yung gusto mong improve, ano yung pinaka nakakasakit sa ulo mo? Ano yung pinaka-objective mo? Ano yung ideal na bahay mo? Ano yung prepare mong gawin pagkagising mo? Ano yung mga ginagawa mo at ng pamilya mo kapag marami kayong oras so hindi ka nagtatrabaho? At ano yung pinaka-importante sa iyo sa lahat? Kasama na rin doon yung dokumento tulad ng titulo at location plan. Bago yon, nag-propose muna ako sa iyo ng service agreement kung saan napagkasunduan natin kung ano ba yung project, saklaw ng tatrabahuin sa project, kung magkano yung professional fee, kung paano ba ang pagbabayad. So, kung ang tanong ay paano ba mag-umpisa sa pagpapagawa ng bahay, simple lang. Kontakin nyo lang ako, yun na. At kung gagawin nyo lang to kahit konti lang, pwede na. Tulad ng mga naging kliyente ko, sigurado, hindi kayo magsisisi. I promise you.